Importante guys, require natin notebook ha. Kasi future teacher kayo, importante yung mga notes na natutunan ninyo. Kasi may mga nagtuturo, meron kayong matutunan ng mga mali. No? Ino-note ninyo yun. No? Pwede nyo i-note, naka-record, alhamdulillah. Pwede natin i-tama yung mga pagkakamali. Okay? So, ang ating level 4 na subject ay tungkol sa, yung first week ay Hajj. Binigay lang sa kanya. So, ang Hajj, ulitin ko muna ha, 3 bagay. Time management. Pangalawa, pagte-take ng notes. Pangatlo, yung nire-require natin, basic, dapat magbasa prior sa pagpunta rito. Isipin nyo, 40 minutes lang ibibigay natin sa inyo. Ang subject na tatalakayin natin medyo mabigat. Hindi sapat yung 40 minutes. Kaya kailangan mayroong prior. Ano? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba't nandito ka? So, doon ka. Sa next week, kinakailangan, kung meron tayong katanungan dun sa mga subject na kukunin natin, kailangan isend na natin sa group. Para kung ituturo na yung subject, no, kasama na siya dun sa mga itatakel ng teacher. Okay? So, hindi natin makikita kung ano yung mga do's and don'ts, mga questions na gusto natin matutunan. Either as a student or as a teacher, dapat isend na siya sa group. Ustad, ito yung hindi ko naintindihan dito. Please elaborate. Okay? So, advanced reading tayo. Guys, nandyan naman yung module sa inyo na. Inshallah, inaayos pa rin na ni Sheikh Mukhlis yung module natin. Siya yung inutusan natin, ginawa natin uniform lahat from basic to level 4. Inshallah, kung magkakaroon tayo ng extra money, ipiprint natin yan. Tapos bawat teacher, magkakaroon sila ng kopya nila. Sa pinakadulo nun, may mga notes. Para kung meron kayong dapat i-correct dun sa module natin, sa next printing natin, edition, considered na yung mga notes na nilagay ninyo. Okay? So, ano yung mga nabasa ninyo tungkol sa subject natin na Hajj? Hajj? Matagal na yun? Wala. Okay. Thank you for your honesty. Ikaw, bro? Matagal na yun na panahon. Thank you din. Ikaw din, bro? Wala rin. So, ikaw, bro? Wala rin. Inshallah. Inshallah, next week, hindi na ganito yung mga sagot natin. Ano? Gusto natin, merong tatawur, merong development. Okay? So, ang Hajj ay napakahalagang topic. Sa ngayon, ang question ko sa inyo, gaano ka-importante yung Hajj sa sitwasyon natin ngayon? Hindi sa pang-Islamiko. Hindi sa Islamiko. Yung sa atin, sa sitwasyon natin ngayon. Mauna ka, Abdul. Huwag kang magturo. Nagturo ko eh. Siguro yung Hajj bilang sa atin sa personal. Sa personal. Sa iyo. Kasi ito yung isa sa dahilan dati na hindi talaga ako kumaga parang hindi ko nag-intend. Siguro dahil natin sa katapusan ng pera, yung nakita ko kasi yung gaano kahirap yung pag-haji. Pumunta ako doon nung nag-hatch yung tiyahin ko. Nakita ko yung naglakad ako ng hanggang Arafah. Sabi ko, kung hindi mo talaga pagbutihin yung sa gawa nito sa ganitong kahirap, useless lang.
Kaya sabi ko, siguro bago ako, inshallah kung abutan pa ako ng panahon na mag-Hajj ako, ay pagbutihin ko talaga kasi masasayang yung makukuha natin na experience, yung lahat, nandun na lahat ba? Yung tawag nito, yung hirap na dadanasin mo, tapos yung sabar, nandun, unang-una yung sabar doon. Tapos yung paano ka makikisalamuha sa tao na hindi mo kakilala. So kasama nandun lahat-lahat na kailangan huwag baliwalain ba na masasayang ba. So kailangan maging firm, maging pagbutihin yung pagpunta doon. Yun na yung learnings mo kasi sa personal mo. Oh. Okay. Yung iba? Maliban sa ang Hajj ay isang isang haligi, isa din siya sa dahilan na ako ay naglumakap sa pananampalatayang Islam sa kadahilan ng yung mga kapitbahay ko nga dati ay gumagastos ng 200,000, 300,000 para makapag maano lang nila yung haligi ng Islam at yung panawagan. Nalaman ko kasi ito na ito ay panawagan pa sa kapanahunan ng Propeta Ibrahim alayhis salam na mag-pilgrimage talaga. So marami na rin nakapagturo sa akin na yung Hajj, pag yun ay anuhin mo yung bukal sa iyong kalooban, talagang nasa tamang intensyon ka at kung ano man ang iyong hiling talagang hindi ka bibigoy. At sa aking experience talagang talagang totoo talaga siya na kung anong hihilingin mo sa araw na yan ay 100% talaga. Hindi ka bibigoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang po ang aking karanasan. Barakallahu fiik. Mga Ustad, ito ay isa sa mga haligi ng reliyong Islam. So ipinagutos din sa atin sa mga may kakayanan. So yung pag-aaral ng Hajj, mahalaga din sa atin doon dahil hindi natin alam. Bukas makalaw may kakayanan tayo pero hindi naman natin alam kung paano natin gawin. May pananagutan din tayo. So mas mainam na pag-aralan din natin ito. At dumating man yung pagkakataon na may kakayanan na tayo, alam na natin kung paano natin gagawin ito, paano isagawa ng maayos yung gusto. Isa sa mga requirement ng Hajj na banggit mo dalawa, yung may kakayanan. Sa definition ng ating mga ulama, ang kakayanan, parte rito yung iyong kaalaman. Kinakailangan talagang alamin natin. No? Again, sa sitwasyon po natin ngayon, hindi na po tayo mga bata. Hindi na rin tayo bumabata. Ang ibig sabihin niyan, yung ating memory, pababa ng pababa. So, nire-require natin yung pagsusulat ng mga information niya. Other than yung nakikita natin sa mga YouTube, no? Additional information, iba din yung actual na pag-aaral natin sa ating mga sarili. Okay? Ha? So, alhamdulillah, nagbago na si Saud at may notebook na siya.
tunay na siyang isang estudyante. Next week, hopefully, yung tatlong bagay, time management, taking of notes, dapat may mga notebook na, at pang third, yung prior na pagbabasa ng subject natin. Unang-una, always binibigyan pansin ng pagtuturo ng fiqh yung definition nito sa lugatan. Linguistic. Sa linguistic na definition nito. Okay? Bakit natin kailangan kunin yung linguistic na definition nito? Dahil meron siyang ugnayan dun sa saan? Subject. Dun sa kaalaman na informasyon. Sa istilahan. Sa istilahan. Sa Sharia. Yes, syara'an or istilahan. Bakit natin kailangan alamin ano yung difference nitong dalawang to? Ha? Meron silang ugnayan. Kasi hindi po pwedeng maging definition ng isang bagay na salungat siya sa ibig sabihin nito sa original na Arabic. No? So, ang pinaka-ibig sabihin ng Hajj, ito yung qasd. Ang qasd, ibig sabihin niyan, yung gusto mong puntahan. No? Meron kang intensyon na puntahan. Qasd. Destination. Puok, lugar. Oh, meron kang mithiin na puntahan. So, ito yung ibig sabihin niyan. Kaya, makikita natin sa definition ng istilahan, ito yung pagpunta sa Makkah ng ano? Upang magsagawa ng Pag-arap pa. oh, very good. Yung mga binanggit ni Faisal, ito yung mga ginagawa. Meaning, ito ay ang pagpunta sa Makkah sa specific panahon. Lalo ka. specific na panahon. Ibig sabihin, hindi tayo pwede isip ko, parang trip ko ngayon, para hindi traffic. Mag-isa lang ako ngayon. Punta na ako ngayon, mag-hajj na ako. Hindi. So, ito ay specific na ibada, specific na lugar Panahon. at saka panahon at mga Gawain. gawain. So, ito yung pinaka-istilah